Aaminin ko, may mga araw na gigising ka na lang at ang unang mararamdaman mo ay pagod. Wala ka namang ginawa, pero para bang ang bigat-bigat ng mundo. Lahat ng plano mo parang sablay, lahat ng inaasahan mo parang naglaho. At sa totoo lang, hindi mo na alam kung saan ka papunta. Dumating ka na ba sa puntong iyon? Yung kahit anong pilit mong maging okay, hindi mo na alam kung paano. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay dumaraan dyan. Ang tanong lang, saan ka humihingi ng direksyon? Kasi kung sa sarili mo lang ang sinusundan mo, maliligaw ka talaga. Pero kapag salita ng Diyos ang naging mapa mo, kahit madilim, makakarating ka. Sabi sa Awit 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking daraanan at liwanag sa aking landas. Kapag nasa dilim ka, kahit maliit na ilaw, malaking tulong. Ganun ang Bible. Hindi laging ibinubulgar ang buong daan, pero sapat para sa susunod mong hakbang. Minsan, gusto mong malaman agad lahat. Lord, saan ako papunta? Kailan ako aangat? Kailan matatapos to? Pero si Lord, dahan-dahan lang sumagot. Hindi niya gusto na unahin mo ang resulta. Gusto niyang matutunan mong magtiwala habang naglalakad. Napagod ka na sa paulit-ulit na pagsubok, di ba? Sa mga taong hindi nakakaintindi, sa mga pagkakataong parang walang nagmamalasakit. Tapos sasabihin mo, Lord, ginagawa ko naman lahat pero bakit parang hindi mo ako tinutulungan? Pero baka kasi gusto ni Lord na matuto ka munang manahimik. Hindi lahat ng sagot ay kailangang marinig. Minsan, kailangan mo lang basahin ang Biblia at makikita mo doon. Ako ang kalakasan mo, ako ang sandigan mo, at ako ang daan mo. Baka kasi sa sobrang ingay ng isip mo, hindi mo na marinig si Lord. Kaya nga sinasabi ko, kung nalilito ka, buksan mo ang salita ng Diyos, hindi ang social media. Doon ka mag-scroll ng pag-asa, hindi ng inggit o comparison. Akala ng iba, pang Sunday lang ang Bible. Pero hindi, ito ay pang araw-araw na survival guidance mo. Kapag broken ka, may verse para dyan. Kapag walang pera, may verse din para dyan. Kapag iniwan ka, niloko, o pinagpalit ka, may verse din para diyan. At higit sa lahat, kapag wala ka ng ganang mabuhay, ang salita ng Diyos ang unang magpapaalala sa iyo na may dahilan ka pa para lumaban. Sabi sa Pilipos 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isip. Ang tunay na peace hindi galing sa pera, hindi galing sa tao, galing yan sa presensya ni Lord. At mararanasan mo lang yan kapag nakasiksik ka sa kanyang salita. Marami sa atin na mabilis magdesisyon base sa emosyon, at isa na ako dyan. Galit ka, kaya mo nasabi yon. Nasaktan ka, kaya mo ginawa yon. Pero tandaan, kapag emosyon ang driver mo, aksidente ang ending. Kaya bago ka gumawa ng hakbang, bago ka mag-quit, bago ka mangutang, bago mo bitawan ang isang tao, tanungin mo muna si Lord. Anong sinasabi ng salita mo tungkol dito? Minsan, yung gusto mong takasan,
Yun pala ang lugar na gagamitin niya para palakasin ka. Hindi mo kailangan ng lahat ng sagot ngayon. Ang kailangan mo lang isang dahilan para magtiwala muli. At makikita mo yan sa Bible, hindi sa opinyon ng iba. Sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Kapatid, baka hindi mo na alam ang daan kasi matagal ka nang lumalakad ng mag-isa. Baka iniwan mo si Lord sa gilid habang hinahabol mo ang sarili mong plano. Ouch, tinamaan ako dun ah. Pero alam mo ba ang kagandahan kay Jesus? Kahit gaano ka kalayo, kaya ka niyang sunduin. Kaya kung naliligaw ka ngayon, bumalik ka sa Kanya. Magbasa ka ng salita. Hindi mo kailangang maging banal para magsimula. Magsimula ka lang. At unti-unti, siya mismo ang magbabago sa iyo. At pagdating ng araw na kaya mo nang umiti kahit may problema, malalaman mong nahanap mo na ulit ang daan. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Lord na lagi nang nariyan. Halina tayo'y manalangin. Lord, salamat sa salita mong hindi napapanis. Kapag gulong-gulo na kami, ikaw ang nagbibigay ng linaw. Kapag pagod na kami, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Turuan mo kaming balikan ka palagi, hindi lang kapag may problema. At sa tuwing hindi namin alam ang daan, paalalahanin mo kaming hawakan ulit ang Biblia. Dahil doon, nandyan ka palagi. Sa pangalan ni Jesus, Amen.